Magsitipon lahat at sumabay sa pag-awit ng pambungad na awit. Diwa ko'y naninindi kung malayo sa'yo. Ang puso ko'y namimigati kung mawalay sa'yo. Kailan ko ba kaya matitikman ang awa mo? Kailan tatamuhin ang patawad mo? Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Welcome po sa Pambansang Dambana at Parokya ni Santo Padre Pio. Ngayon po ay Huwebes sa ikalimang linggo ng ating 40 araw na paghahanda para sa Pasko ng pagkabuhay ng Panginoon. Kaysa po ng lahat ng ating mga intensyon, ipanalangin natin ang lahat ng mga nagpamisa, lahat ng mga nagdiriwang ng kaarawan at anibersaryo sa araw na ito, ang mga patuloy na dumudulog kay Santo Padre Pio para sa kanilang mga kahilingan at karamdaman, at para sa kapayapaan ng kaluluwa ng lahat ng ating mga yumao. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating ka upang anyayahang mga makasalanan ay magsisi. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, bilang tugon sa aming ngayoy dumadalangin, itulot mong ikaw ay aming makapiling. Ang pagtitiwala namin sa dakilang pag-ibig mo ay tunghayan mo sa aming ngayoy naririto upang sa pagkaparam ng bahid ng aming mga kasalanan, kami makapamuhay sa iyong kabanalan at maging ganap na tagapagmana ng iyong pangakong buhay sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Nung mga araw na iyon, nagpatira pa si Abram. Sinabi pa sa kanya ng Diyos, "Ito ang ating tipan. Ikaw ay magiging ama ng maraming bansa." Hindi na Abram ang itatawag sa iyo, kundi Abraham, sapagkat ginawa kitang ama ng maraming bansa. Pararamihin ko ang iyong mga inapo at magtatatag sila ng mga bansa at may magiging hari sa kanila. Tutuparin ko ang aking pangako sa iyo at sa iyong lahi, at ako'y magiging Diyos ninyo habang panahon. Ibibigay ko sa inyo ang lupaing ito na inyong tinitirhan ngayon. Magiging inyo na ang buong lupain ng Kanaan habang panahon, at ako ang magiging Diyos ninyo. Kayo naman ay dapat maging tapat sa ating tipan, ikaw at ang iyong lahi, sabi pa ng Diyos kay Abraham. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, nasa isip ng may kapal, ang tipan niya kailanman. Nasa isip ng may kapal, ang tipan niya kailanman. Siya ay hanapin at ang kanyang lakas ay siyang asahan. Siya ay hanapin upang mamalagi sa kanyang harapan. Ating gunatain ang kahanga-hanga niyang mga gawa, ang kanyang paghatol, gayon din ang kanyang ginawang himala.
Nasa isip ng may kapal ang tipan niya kailanman. Ito'y nasaksihan ng mga alipit, anak ni Abraham, gayon din ang lahat ng anak ni Jacob na kanyang hinirang. Ang Panginoong Diyos ay ang Panginoon, siya ang ating Diyos. Sa kanyang paghatol ay ang nasasaklaw buong sansinukob. Nasa isip ng may kapal ang tipan niya kailanman. Ang tipang pangako'y laging nasa isip niya kailanman, ang mga pangakong kanyang binitawan sa lahat ng angkan. Ang tipan ng Diyos ay unang ginawa niya kay Abraham at may pangako rin ginawa kay Isaac na lingkod na mahal. Nasa isip ng may kapal ang tipan niya kailanman. Magsitayo pong lahat. Kapag ngayon napakinggan ang tinig ng pumahal, huwag na ninyong atlangan ang pagsasakatuparan ng miting at kalooban. Sumainyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga Hudiyo, "Tandaan ninyo, ang namumuhay ayon sa aking aral, kailan may di makararanas ng kamatayan." Sinabi ng mga Hudiyo, "Ngayon natitiyak naming inaalihan ka nga ng demonyo. Namatay si Abraham at ang mga propeta, pero sinasabi mong hindi mamamatay kahit kailan ang sino mang namumuhay sa iyong aral. Dakila ka pa ba kaysa aming amang si Abraham? Siya'y namatay, gayon din ang mga propeta. Ano ba ang akala mo sa sarili mo?" Sumagot si Jesus, "Kung ako ang nagpaparangal sa aking sarili, iya'y walang kabuluhan. Ang aking Ama ang nagpaparangal sa akin, at sinasabi ninyong siya ang inyong Diyos. Hindi ninyo siya nakikilala, ngunit siya'y nakikilala ko. Kung sabihin kong hindi ko siya nakikilala, ako'y magiging sinungaling na tulad ninyo. Subalit nakikilala ko siya at ginagawa ko ang kanyang sinasabi. Natuwa ang inyong amang si Abraham nang mabatid na makikita niya ang araw ng pagparito ko. Nakita nga niya ito at siya'y nagalak. Dahil dito'y sinabi sa kanya ng mga Hudiyo, 'Wala ka pang 50 taon at nakita mo na si Abraham?' Sumagot si Jesus, 'Sinasabi ko sa inyo, bago ipinanganak si Abraham, ako na.' Dumampot sila ng bato upang siya'y batuhin, ngunit nagtago si Jesus at lumabas sa templo." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Muli po, magandang umaga sa inyong mga naririto sa atin sa pambansang dambana, gayon din sa mga patuloy na nakikiisa sa atin via live streaming, lalo tigit ang mga kababayan nating OFW. Kung inyo pong nasusundan ang mga mabuting balita simula pa noong Lunes, ito'y magpapatuloy hanggang ngayong araw ng Sabado. Painit ng painit ang sagutan ng mga Hudiyo at ni Jesus. Painit na painit ang kanilang pagpapalitan ng mga salita. Si Jesus nasa panig ng katotohanan at tama. Ang mga Hudiyo ay tinatanong at nagdududa kung sino ba talaga itong si Jesus. Kaya marami sa kanila pilit siyang gustong patayin. Katulad sa mabuting balita ngayon, siya ay binabalak nilang batuhin. Subalit hindi pa oras ni Jesus. Ang mga pagbasa pong ito'y kalimitang naririnig natin, lalo't papalapit na tayo ng papalapit sa mga mahal na araw. Ang mga araw kung kailan si Jesus
mag-aalay ng buhay, mamamatay at muling mabubuhay para sa ating kasalanan. Yun po'y sisimulan natin ngayong linggo ng palaspas, ngayong darating na linggo. Anong hamon sa atin ng mabuting balitang ating narinig ngayon? Sabi ni Jesus, ang namumuhay sa aking aral, kailan may hindi makararanas ng kamatayan. Hindi po pinabanggit ni Jesus na hindi mamamatay sa mundong ito ang susunod sa kanyang aral. Ang sinasabi niya ay ang susunod at magsasabuhay ng kanyang mga turo, hindi mamamatay dahil magkakaroon ng buhay na walang hanggan pagkatapos ng buhay dito. Yun ang hindi maunawaan ng mga Hudiyo. At mag-iingat po tayo dahil baka may pagkakataon din sa buhay na ayaw nating paniwalaan ito. Sana po ay hindi mangyari. Pero sadyang nakakalungkot na may mga tao na iniisip na siya'y mabubuhay ng habang buhay sa mundong ito. Wala hong ganoon. Lalo may mga tao na natatakot mamatay. Ang mga natatakot lang hong mamatay ay yung mga alam niyang mali ang kanyang ginawa. Huwag ko kayong matakot mamatay. Dahil ang kamatayan, ang tanging pagkakataon para magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Unti-unti ho ninyong baguhin ang paniniwala. Hindi ho nakakatakot ang kamatayan. Ang nakakatakot ay yung hindi ka handang mamatay. Alam niyo kung bakit? Dahil alam natin na kapag ka hindi maayos ang buhay, ay sadyang matatakot kang mamatay. Dahil hindi buhay na walang hanggan ang naghihintay sa iyo, kundi kaparusahang walang hanggan. Yun ang nakakatakot sa kamatayan. Pero kung tayo'y nagpipilit, araw-araw, nagpipilit maging mabuti, araw-araw gumagawa ng kaunting kabutihan, ang mga bagay na iyon ay paghahanda sa kamatayan upang makamta natin ang tunay na buhay. Ang buhay po sa mundong ito ay hindi mananatili. Sadyang lilipas. Tayo ay dumadaan lamang sa mundong ito. Ang hamon sa atin, huwag matakot sa kamatayan at laging gumawa ng kabutihan. Doon ho tayo nagkakatalo. Doon marami sa atin ang napapahamak. Bakit? Dahil sa mundo pa lamang ito, ang pinapraktis na ay hindi yung buhay sa langit. Kapag ka ba ikaw ay, alam mong paedad ka na ng paedad, tapos pataray ka ng pataray, ay siya, nakakatakot ang kakahinat na noon. Halimbawa, ngayon na laang, narito kayo sa simbahan, diga? Nakikinig kayo sa akin, habang umiinit ang ulo nyo sa 3 batang yan, ay di kayo kasalanan yan. Hindi nyo ga naisip yan? Bata yan alam ka lang, hindi mag-ingay. Diga ho? Ang iba sa inyo doon nakatingin, hindi din At alam kong umiinit ang ulo ninyo. Itong mga magulang na ito, talagang walang pakialam sa kanyang mga anak. Habang nasa simbahan ka. Diga ho? Diga kayo matutuwa doon? Habang nagdadasal ka, nagkakasala ang utak mo. Ayun. Ay pagkaganyan tayo ng ganyan, ay di pagkamatay nga natin, nakakatakot. Dahil impyerno ang bagsak natin. Mga minamahal, pag-iingatan natin na sa buhay na ito, pahabain ang pasensya, palawakin ang pangunawa, palalimin ang pagmamahal. Kapag ka dito sa mundong ito, paligalig ka ng paligalig, pataray ka ng pataray, padalas ng padalas ang pakikipagmarites mo, padamot ka ng padamot, ay siya, ay talagang nakakatakot mamatay kapag kagayon.
Pero kung habang tayo ay tumatagal sa mundong ito, unti-unti tayong hindi naman agad, wala kong pagkatapos ng misang ito'y pinakamabait na. Walang ganoon. Ang pagpapakabuti at pagpapakabait ay araw-araw ginagawa. Araw-araw pinagsusumikapan. Araw-araw ginagawa ng paraan. Hamon sa atin ng mabuting balita ngayon, paghandaan ang buhay na walang hanggan habang tayo'y naririto sa lupang ibabaw. Sumama tayo kay Jesus upang sa kanyang pagyakap, sa kanyang kapighatian at pagdurusa, ang mga bagay na ito'y magdudulot ng buhay na walang hanggan sa kanya at sa atin. Kay Jesus na ating tatanggapin mamaya sa banal na komunyon, inyo pong ibulong sa kanya. Sabihin ninyo, Panginoon, bigyan mo po ako ng puso at buhay na nagpipilit araw-araw maging mabuti upang sa huling sandali ng aking buhay, matanggap mo ako at mayakap ko ang buhay na walang hanggang kaloob mo sa lahat ng nananatiling namumuhay sa iyong aral. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Aming hatid, alay na ito, ang tinapay na nagmula sa pagpapala mo. At tanggapin ang alak na ito, inuming inihain sa'yo. Mahal naming Diyos, inyong tanggapin ang munting alay mula sa amin. Buong puso namin hintayin pagpapala ng aming Magsitayo po lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang paghahain ng mga natitipon dito upang ito'y pakinabangan sa pamumuhay namin sa mundo at sa pagkakamit ng kaligtasan ng mga tao sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Sa pagpapakasakit ng giliw mong anak, ang sangkatauhay minarapat mong magpahayag ng iyong dakilang pag-ibig sa lahat na pawang nais mong tubusin ng Mesiyas. Sa harap ng iyong kadakilaan, kapos ang dila naming magsaysay. Sa pag-ibig na makapangyarihang sa krus ay itinanghal. Sa krus ipinasyang patawarin ang mga tao. Sa krus nagtagumpay ang ipinakong si Kristo. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka poong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian. Langit lupa'y nagbubugay sa iyong kadakilaan. Dinaragila ng lahat ang napalit
Espiritu mong anak na siyang nagmulat sa bulan. Sa pilay ay nagpalakad at nakiramay sa lahat. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo. Nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Manatili po tayong nakaluhod. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, ang ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos samang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, darasalin natin ng lakas loob. Ama namin, Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan,
samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo, tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Sa dugo ni Jesucristo, natubos lahat tayo. Napakabuti niyang tao, bilang maamong kordero na nagligtas sa buong mundo. Ang tao ay nabubuhay, hindi lamang sa tinapay, kundi sa salitang mahal na mula sa bibig na banal ng Ama nating may kapal. Sa dugo ni Jesucristo, natubos lahat tayo. Napakabuti niyang tao, bilang maamong kordero na nagligtas sa buong mundo. Ito ang anak kong mahal na aking kinalulugdan ng buo kong kalooban. Siya'y inyong pakinggan at sundin ang pangangaral. O ni Jesucristo, natubos lahat tayo.
bilang maamong kordero na nagligtas sa buong mundo. Ang isasagwapong second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan na matatanda at may sakit na mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. Yung aking inanggay, di na muling mauhaw. Pagkat iyo ay bubukal sa buhay na walang hanggan. Sa dugo ni Jesucristo natubos lahat tayo. Napakabuti niyang tao bilang maamong kordero na nagligtas sa buong mundo. Sa dugo ni Jesucristo natubos lahat tayo. Napakabuti niyang tao bilang maamong kordero na nagligtas sa buong mundo. Magsitayo po lahat. Panalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming iyong pinagsalos sa iyong piging na banal ay lumuluhog sa iyong pagmamahal upang kaming tumanggap ng banal na pakikinabang ay maging mga kasalos sa buhay na walang katapusan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin na pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Banggitin ng tahimik ang mga personal na kahilingan. Di mang karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwina ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman, di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Panalangin para sa pagkakamit ng indulhensya plenarya ngayong taon ng Jubileo. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat.
Doon magmumula ang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Papuri sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ang lahat po'y magsuupo para sa mga patalastas. Una sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad po namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, ang atin pong Padre Pio Healing Bundle ay available sa ating mga tindahan. Ang langis na kasama ng Healing Bundle ay may halo ng langis mula sa puno ng olibo na binasbasan ni Padre Pio nung siya'y nabubuhay pa. Nawa po'y maging daan ang ating mga healing bundles sa pagkakamit ng kagalingang mula sa Panginoon. Ikatlo, ngayon po'y taon ng Jubileo sa inyo pong pagdalaw sa pambansang dambana bilang isang Jubilee Church. Kayo po'y aming inaanyayahang magpatatak ng inyong Pilgrim's Card na nakapaloob sa ating Pilgrim's Prayer Guidebook. Ito po'y available sa ating opisina. Kasama rin doon ang paliwanag tungkol sa Jubilee Year, sa plenary indulgence at mga panalangin kay Padre Pio. Nawa po ay suportahan natin ang gawaing ito bilang mga manlalakbay ng pag-asa ngayong taon ng Jubileo. Ngayon pong darating na linggo ay simula na ng mga mahal na araw. Ito po'y linggo ng palaspas. May pagbabasbas ng mga palaspas sa lahat ng misa sa maghapong iyon. Paalaala, hindi po ipinagbebenta ang mga binasbasang palaspas. Kaya kayo'y mag-iingat sa mga nagbebenta sa paligid at labas ng pambansang dambana na nagsasabing nabasbasan na ang mga palaspas. Hindi po pinahihintulutan at hindi pinapayagan ng simbahan ang pagbebenta ng mga binasbasang mga bagay. Kaya po, huwag tayong bibili, dapat ay hindi binibili at hindi ibinebenta ang mga binasbasang bagay na iyon. Ang iba pa pong hanay ng ating mga gawain para sa mga mahal na araw ay makikita ninyo sa ating mga tarpaulin sa paligid ng dambana at nakapost na rin po ito sa ating Facebook page. Sana po tayo makiisa sa ating mga pagdiriwang ngayong mga susunod na linggo. Bukas po, araw ng Biyernes, gawaing pang Kwaresma dito sa atin. Ang istasyon ng krus po bukas ay sa ganap na 2:00 ng hapon upang bigyang daan ang ating Lenten Recollection ng 3:00 ng hapon. So paalaala, bukas ang ating huling istasyon ng krus ay 2:00 ng hapon. Susundan po ito ng Lenten Recollection ng 3:00 ng hapon. At sa araw ng Sabado, tayo po ay may maghapong pagpapakumpisal. Mula 8:00 ng umaga hanggang 12:00 ng tanghali, 2:00 hanggang 5:00 ng hapon. Ngayon pong mga mahal na araw, simula Lunes Santo hanggang Sabado de Gloria, maghapon po ang pakumpisal dito sa pambansang dambana, 8:00 ng umaga hanggang 5:00 ng hapon. Maliban sa Biyernes Santo ng hapon, tanghali lang po ang pakumpisal. Paalaala po, nabanggit ko kanina, natutuwa tayo na may mga batang naririto at sadya naman pong dapat tayo nakakapagdala ng mga bata. Pero wag nating kalilimutan bilang mga magulang, responsibilidad po natin, baka po sila ay masaktan at sana po hindi sila lubusang nakakaistorbo sa ibang mga taong nagdadasal.
lalo na po yung bahagi ng konsagrasyon kung saan tayo lumuluhod at ginagawa na katawan at dugo ni Kristo ang alak at tinapay. Tayo po bilang mga magulang ay may responsibilidad na unti-unting ituro sa mga bata ang kahalagahan ng banal na misa. Salamat sa inyo. Ang sunod na misa ay mamayang alas 12 ng tanghali. Inaasahan po namin inyong pananatilihin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Magsitayo po lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos sa mga makapangyarihan upang tayo'y maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. Inyo pong hahawakan ang inyong mga nais pabasbasan, isipin ang mga taong nais niyong ipanalangin at para po sa mga nasa kanilang tahanan, ang panalangin pong ito'y para din sa inyo at sa inyong mga nais pabindisyonan. Manalangin tayo, O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, ang mga rosaryo, imahen, dasalan, healing rub, miracle oil, mga healing bundles, na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito, ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat na masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming pahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat na masama. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Maraming salamat sa ating mga tagapaglingkod at sa inyo pong lahat na nakaisa sa ating banal na pagdiriwang. Maraming salamat po sa inyo. Lagi po kayong mag-iingat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay naialay na. Humayo kayo sa kapayapaan at pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos. Bawat balik gamitin sa paglingap, laging damit kung may naghihirap, at tandaan kanyang pagmamahalan, unang-una atas ng kabayan.